Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Kamusta kayo? Medyo maginaw ngayon, umuulan at kaya magtimpla na kayo ng Boss Rino Coffee. Sa mga bumili, sa mga hindi pa nakakabili, sa Shopee, sa TikTok, search nyo Boss Rino Coffee, doon kayo makakabili. So ito ay multo, nakuha sa camera, a ghost in haunted church. Ako, haunted church? Ba't ganun? May church pang haunted. Ito ay the Goosebumps Top 5. So wag natin patagalin to, tirahin natin to bago pa tirahin na iba. Para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing. Ito na! Ito na! Top 5 Ghosts Caught on Tape. Hayop o halimaw? Hayop o halimaw? Para sa unang video sa gabing ito ay samahan natin ang leader ng Team Kaduwag na si Retzel sa kanyang Halloween special. Si Retzel, sa gabing ito ay mag-isa niyang nililibot ang abandonadong mansyon bilang parte ng solo challenge. Nagpunta siya sa lokasyong ito exactly 1 AM ng madaling araw. Ito yung 1 AM challenge solo. Yan ang maganda, solo. Makikita niyo malawak yan. Meron pang swimming pool dyan. Oy, sa hindi nakakaalam na napakagaling nitong kumanta. Isa siya vocalista sa banda. Andun sa baba. Gago, creepy. Nasa rooftop siya. So, samahan niyo ako mga kaduwag. Mga kaduwag. Ay. Samahan niyo ako sa gabi na to. Ito ang aking Halloween special. Solo. Makikita nating nasa hilera ng mga nagtataasang gusali ang abandonadong mansyong ito. Ni hindi mo na nga marirecognize na ang nililibot pala ni Retzel ay isang dating mansyon. Kung dudungaw sa mga bintana, matatanaw mo ang magarang skyline ng lungsod. Ang mga pader naman ay namumutiktik sa iba't ibang intricate na graffiti at wall paintings. Mukhang nauna nang dumalaw ang mga underground artists kaysa sa mga ghost hunters. Ayan mga kaduwag. Alam nyo, nilakasan ko lang yung loob ko rito eh. Alam niya na duwag ako. Lingid sa kaalaman ni Retzel na sa kanyang paglalakas loob na libutin ang abandonadong mansyon ng mag-isa, ay muntik-muntika na siyang mapahama. Oh my God. Dilim. Tangina, may nagsasalita. Tapang nito. Sibat na tayo, tara. Lola, may nagsasalita ka. Nagsasalita, shit. May nagsasalita. Ina. Takbo. Nakakatakot, oh. Takbo. Ina, kinikilabutan ako, shit. Narinig niya yun? May nagsasalita. Kanina pa yun. Tapang nito, nag-iisa, oh. Ina, kanina pa yung nagsasalita na yun. Saan galing yun? Wow, dahan-dahan, tol. Ang nakakatakot yung lugar. Nakakilabot din talaga rito. Mais. Yung tunog ng tubig, yung nakakilabot. Ayoko dun. May nagsasalita dun. May mata. Oy! Shit! Shit! Ina, ano yun? Gago, meron nga. Nakita niyo yun? Ang laki. Ano nga ba ang nakita ni Retzel? Akala ko, reflection na ng kung ano, mata talaga. Tingnan natin ng maigi. Ayoko dun. May nagsasalita dun. Oo. Ilaw yung mata, oh. Oh, gago. Ang tao ba na ilaw mata? Hindi, di ba? Saktong hindi siya mapakali sa naririnig ng nagsasalita, ay biglang dumungaw ang creature na ito sa isa sa mga bintana. Maaari bang ito ang pinanggagalingan ng boses na naririnig ni Retzel? Kung hindi man isang paranormal entity ang wild na hayop na ganito kalaki ay maaari pa ring magdulot ng panganib kay Retzel sa oras na siya ay atakihin ito. Delikado to. Dahil sa ghost hunting, hindi lamang supernatural forces ang kayang magdulot ng kapahamakan, kundi pati na rin ang natural forces mula sa ilahas na hayop na maaaring carrier pa ng mga sakit. Hanapin ko yung ano dito. Hanapin ko yung explore ni Retzel dito. Mukhang maganda. Gusto kong makita yung buong paligid eh. Gusto nyo rin ba? Comment nyo kung gusto nyo. Apparition on surveillance.
Ang dalawang videong inyong matutunghayan ay may pagkakatulad bagaman nangyari sa magkaibang lugar sa magkaibang panahon. Ngunit isa lang ang masasabi namin, malabong pekein ang inyong makikita. Ang una ay ipinost sa Reddit ni Carmina Cat. Ito ay kuha ng isang CCTV camera sa isang kapihan sa Liberty Station, San Diego, California. Tingnan ang footage. We believe we have caught a ghost on camera. Let's see, hang on, it's gonna pull up here in just a second. Black and white? Okay, there it is right there. Watch. It goes all the way across the camera. Now that you know where it's at, I'll pull out a little bit and just watch this thing. It goes all the way across. Gago, naglalakad yung And it's multo. not a light because there is no light back there behind. You can see up on the hill back there. There's no light there. Ayun no, tuloy-tuloy pa rin, naglalakad pa rin siya. There's nobody over here. But it's still going across the camera. Naglalakad lang talaga yung Can't mga see it as kaluluwa. much No? now, Mga kaluluwa, but it's there. pag-alagala lang. What is it? Unsolved mysteries. Da-da-da. Malinaw na nakuha sa footage ang paglitaw ng Yan ang mga tinatawag na kaluluwang gala. isang aparisyon. Animo hugis taong usok na biglang gumalaw at lumutang-lutang sa paligid. Bagaman malapit sa pinto ang pinagmulan nito, hindi makikitang gumalaw o bumukas ang pinto, kaya hindi masasabing meron lang taong pumasok. Dagdag pa ng uploader, 5 a.m. nang lumitaw ang figure na iyon at walang katao-tao sa gusali kapag ganitong oras. Ayon sa isang commenter sa Reddit, malabong edited ang video na ito dahil kinuha ito mismo mula sa memory card ng security camera. Kaya naman ang nakita nyo ay raw at unedited footage. Heto pa ang isang video na gaya nito. Wow! Yan talaga. Ang linaw niyan. Tao yan. Hindi insekto yan. Ito naman ay ini-upload sa YouTube ni Robin Skirvin, isang human-like figure na gawa sa liwanag ang makikitang naglalakad sa harap ng gusaling malapit sa lake. Ngunit gaya ng narinig ninyo, walang ibang malapit na source ng ilaw na maaaring dahilan upang mailawan ng isang taong nagdaraan. Kaya maaaring ang liwanag na nakikita ninyo ay galing rin mismo sa figure na nakuhaan ng camera. Isa nga ba itong multo o di kaya alien na mayroong bioluminescence o kakayahan ng isang creature na pailawin ang sarili? Gaya nga ng narinig ninyo sa video, we have no way of finding out. Ito ay isang unsolved mystery. Pero ang sabi nila, mas lalong napatutunayan ang katotohanan kapag kinu-question ito. Kaya itatanong ko sa iyo, paano sa tingin mo mapepeke ang isang videong tulad nito? Hihintayin ko sa comments ang sagot mo. Mayroon pekein to. A ghost in God's home. God's home. Ito na. Ang magtito na ito ang bumubuo sa YouTube channel na Signs and Signals kung saan magtito nga sila. Nililibot Pare sila ng pisngi. nila ang iba't ibang haunted and abandoned locations. Ang loob ng simbahan na nililibot nila ay tipikal na simbahan lang naman. Binubuo ng mga upuan, altar at isang silid o sulok para sa piano at choir. May kantina rin ito sa gilid kung saan nakapagpapahinga ang mga staff at deboto ng simbahan. 1800s pa nang maitayo ang simbahan na ito. Dahil sa katandaan, matagal na nilang pinaghihinalaang may mga kababalaghan ngang naggaganap dito. At mukhang hindi nga sila nagkakamali. It feels cold right there, don't it? I don't know. You don't think it feels cold right there? Ito pag may kinakitang multo, hindi na makakatakbo itong mga to. Aabutan ng multo to. What the fuck? Creepy ng upuan, no? Definitely feels cold in here. If there's a presence here, could you make yourself known? What the fuck was that? Wow. Dude. Piano yung piano. Bro. Some damn big ass rats, so I don't know.
You got a knife, right? We just checked everywhere. Probably just a rat. Naka-zoom yung camera. Old places creak, not play pianos. Mag-isa na lamang tumunog ang piano. Kaya nga eh. Yun oh. Oh, yun oh. Takot ako sa piano. Puntahan nila, walang kahit sino o anong maaaring rason upang tumunog na lang ito ng mag-isa. Mukhang makikita rin natin kung sino ang nagpatunog sa piano. Ha? Sino? Dude, I feel weird over here, bro. Can you please make your presence known? Tinitingnan ko yung pinto eh. Yun! Oh my God. Hindi niya nakita. Isang anino ang dumungaw sa kaliwang pinto habang pinoprovoke nila ang mga entity sa paligid na patunugin muli ang piano. Saka na lamang nila ito napansin noong nire-review na nila ang mga footage na nakuha. Kaya ikaw, mag-ingat ka maging sa pagsisimba dahil baka mamaya iba ang mga kasama mo sa misa. Oh my God, nakakatakot At naman yung ngayon, kwento para niya. sa shoutout sa episode na ito ay search in the fusion bell ng laging tin from last si John Flick in para sa susunod na video dahil maglalagi tayo sa dilim kasama si John Flick, isang John Flick. Dutch urban explorer at YouTuber. Gaya ng mga typical na urban exploration videos, pinuntahan ni John ang isang abandonadong lugar. In this case, it's a farm. Nilibot niya ang iba't ibang bahagi tulad ng barn, ang farmhouse, ang kusina nito upang tingnan kung may mga kakaiba siyang matutunghayan. Sa majority ng kanyang paglilibot, kinakalikot at kinakalakal lang niya ang mga lumang kagamitan sa abandonadong sakahan at lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ay matagal nang sinusundan. Yeah, that's the first cottage. Oh, creepy to sigurado. Uy, may nakatayo na kagad. Oh lol, may nakatayo dun sa kanan. I'm not sure I remember what's inside there. Guni-guni ko lang yata yun. Hindi pala nakatayo. Nakita nyo ba? Ito, akala ko may nakatayong babae. O ano nakikita ko. Creepy to. Many structures here. And the mood is really, really creepy. Hindi niya ata napansin iyon. Ikaw ba? Napansin mo? Wala, hindi ko napansin. Tingnan mo ng maigi. Makikita natin isa itong babae na nababalot ng puting kasuotan. Sabi ko na eh. Ngunit bukod pa doon, mapapansin ang mga pulang marka sa kanyang damit. Dugo. Isang dugo ang figure ang walang kamalay-malay na nadaanan at nilagpasan lang ni John. Maging sa dulo ng exploration, di niya ito napansin. Ikaw, napansin mo ba? Oo. Love to travel around the world for you guys and go creepy houses and these woods. So, okay, this babbling thing again. Tangina, baka nakadungo sa bintana. Or Mapaglalaroan ng dilim ang inyong paningin. Oh, shit. Tumitig ka sa likod ni John sa bintana. Nakadungaw at nailawan ang parehas na dugo ang babaeng nadaanan niya kanina. Malinaw na nakasunod ito kanina pa sa kanyang exploration. Nako, sana ay hindi matulad si John sa Ay, ibang urban naku po. explorer at ghost Tangkad hunters na naman yun. sinundan ng paranormal at demonic entity hanggang sa kanilang mga tahanan. The Sanatorium Apparition. Sa huling video natin ngayong gabi, samahan natin si Urbex Hill libutin ang isang haunted sanatorium o asylum ng mga taong may malubhang sakit noong unang panahon. Ito, Urbex Hill, magaling to. Naglalakad sa taas. Do y'all hear that? What is walking? I hear footsteps.
Mga ligaw na footsteps ang agad na sumalubong sa kanya at maya-maya pa sa isang tunnel ng sanatorium. Oh my God, itong ayoko yung mga ganito kasikip. What the fuck is that? Yo, do you see that shit? Yo, Gago. what the fuck? Wow. Ano yan? Ano yan? Oh, gago. Uy, ano yan? Naglalakad? Oh, ito, zombie? Malinaw na ito ay figure ng isang lalaking nakatalikod at naglalakad hanggang lamunin na siya ng dilim ng tunnel. Ngunit malinaw din sa atin na matagal nang abandonado ang sanatorium na ito. Saan naman kaya pupunta ang figure? Sinundan ito ni Urbex Uy, Hill. gago. Tapang ito. Takot. Hindi ako papasok dito. There's somebody down here. Uy, yun yun. There's somebody down here. I swear I saw somebody. Ang haba ng tunnel. Lalim. Medyo basa na. I'm strapped just in case, yo. Yeah, medyo basa na yung tunnel dyan, oh. Ito na kasarapan nito. Ang lapit na sa buto. Ayan na, dire-diretso na siya. Dire-diretso na yung pasok niya. Ito na yung... Ay, ano to? Uy, dead end. Ulul. Isa na pala itong dead end. Lalo Gago, dead end, oh. nung napatunayang isang paranormal entity ang kanyang nakita kanina dahil kung wala na pala itong mapupuntahan, paanong hindi niya ito natagpuan sa dulo? Tumagos na lamang ba ito sa mga pader? Gago. Saan nagpunta yun? Katakataka ring pagkatapos makita ni Urbex Hill ang aparisyon, na drain ang baterya ng kanyang ilaw. Kadalasan itong tumatagal ng 16 hours. Namatay yung ilaw niya doon. Patay ka dyan. Ngunit na-drain ito matapos ang 2 oras, matapos ang nakakakilabot na engkwentro. Bukod pa sa aparisyong ito, mayroon pa siyang hindi napansin na nakuhaan pala kasabay ng mga B-rolls ng sanatorium. Nakatakot yung In lugar. today's video, I'm continuing my exploration of Molly Stark Sanitarium, a tuberculosis hospital. Nakita mo ba yun? Hindi. Titigan ng maigi sa kaliwang balcony ng gusali. Wow. Wow. Isang babae ang nakuha ang naglalakad at sumilip sa balkonahe ng sanatorium. Ngunit hindi ba abandonado na ito? Kaya't paano't may babae sa mataas na parte ng gusaling ito? Tao nga kaya ang nakuhaan o isa na namang paranormal apparition? Ano ang sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Sana ay Saan punta yung nakita niya kanina, no? So, kaluluwa talaga yun. Wala yung pader eh. Hindi ko alam kung in-edit yung ano ha, pero pagtaka eh, hindi ako papasok sa ganung tunnel tapos mawawalan ka ng ilaw. Paano ko pagbalik mo? Hahanapin ko yung kay Red Cell. Mukhang maganda yung place na yun eh. Yung kay Red Cell, hanapin ko yun. Para ano natin. Reaction. Babu! I came from the mud. There's dirt on